Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Dito po sa ating vlog pala, hindi pala live. Ito po ang ating pag-uusapan. Ito, naku, maliwanag masyado. Ayan, nagwala sa peking quote si Pulong Duterte. At ang peking quote po na yan, ito yun eh. Yung peking quote, ito. Yan po yun. Yung peking quote. Basahin ko. The former president was never fighting a war on drugs. He was running a drug empire. Ayan. Yan po yung quote na nakita ni Pulong. Ngayon, nung nakita po ni Pulong Duterte yung post na yon, hindi niya muna binerify. Ang ginawa ni Pulong, naglabas ng statement. Ito galing sa mismong kanyang FB page. Ayan, at nakalagay po dito, statement of Representative Paulo Duterte on the baseless remarks of Representative Paulo Ortega. Nakalagay dito, ilang taon na yang inimbentong istorya na yan. Makinig ka naman sa mga tao. Alam nila ang katotohanan. Pagod na rin silang makinig sa gawa-gawang kwento ninyo, Totoy. Putak ka ng putak, pero ni isa wala kang maipakitang ebidensya. Kung totoo man ang sinasabi mo, ipakita mo. Hindi puro drama at press release. Halata naman na pinipilit ninyong ilihis ang totoong problema, ang flood control at korupsyon nyo sa Kongreso. Baka gusto mong ayusin muna yung problema na yan sa lugar mo bago ka maghanap ng gulo sa labas ng sariling bakuran mo. Kung wala kang alam kung hindi manira para mapansin, edi wag ka na lang mag-congressman. Mag-podcast ka na yan. Nakakita na ng tao kung sino talagang nagtatago sa likod ng ingay. Paano naamo mo si Charis, BBM, Martin at Zaldi? Nagparamdam pa ba? Flood control mo sa lugar mo, napaayos mo ba agad? Fix your life, Totoy. Walang pruweba, loud but empty. At umabot po ng nasa 10,000 na reactions, 828 comments at 798 shares ang post na yan ni Pulong Duterte. Galing po sa isang gawa-gawang kwento, fake quotes. Fake quotes. Kaya po, eto nga si si Paulo Ortega, nag-post po sa kanyang X account. At sabi po ni Paulo Ortega sa X account niya, ayan. Ito po yun, sa X account ni Paulo Ortega. Nakalagay, grabe, level up na din. Naniniwala na sa sariling fake news. Alam niyo po, itong post na ito ni, post po ni Para sa Bayan, ewan ko kung sino tong Para sa Bayan kasi yun ang nakalagay. Ayun, itong part na to nakalagay diyan, Para sa Bayan. Tapos ito yung quote, kinote, no, na kunwari si Paulo Ortega ang nagsabi. Pero hindi po ito sinabi ni Paulo Ortega. Ano ba naman yung Pulong? Diyos ko po naman. Ano ba naman yung bakit ka naniwala agad? Diba? Bakit ka nagpuputak agad? Ikaw ang putak ng putak eh. Diba? Dapat tumanap ka muna ng ebidensya na may katotohanan etong nakita mong post at totoong sinabi ni Paulo Ortega bago ka nagkukuda. Diba? Dapat tinignan mo muna, pina-research mo muna. Tinanong mo muna sa mga tauhan mo. Tignan nyo nga kung may sinabi tong Paulo Ortega na ito patungkol sa tatay ko. Diba? Tapos kapag nakumpirma ninyo na meron talagang sinabi si Paulo Ortega, saka kakukuda. Kaya lang, alam nyo, itong post na ito, tingin ko, ang gusto nito ay magpakalat ng fake news para kondenahin itong si Paulo Ortega, siraan, at kunwari, kinokondena si Digong. Siyempre, alam niyo naman, ang mga DDS, wala nang verify yan. Wala nang fact check yan. Bakit? Kasi sila gumagawa ng fake news eh. So, maaaring isa sa mga troll farm
ni Digong ang gumawa ng remarks na ito kuno ni Paulo Ortega. At nakita ni Pulong Duterte o may nagsabi kay Pulong Duterte, may nagpasa o Congressman Pulong o eto sabi ni Paulo Duterte, sabi ni Paulo Ortega, ito ang kanyang post, tatay mo daw ganito ganyan, di ba? Hindi man lang hindi man lang muna binerify, di ba? Napakadali lang naman i-verify niyan. Meron silang mga IT, meron silang mga researchers, meron silang mga secretary. Diba? Ipatanong mo na. Totoo ba tong sinabi ni Paulo Ortega? Hanapin nyo nga. Diba? Tapos, kapag nag-post ka, isama mo yung snippet, i-edit, i-crop, kunin yung word na yon na sinabi ni Paulo Ortega yon, saka ka mag-post ng iyong reaction. Kaya lang nga po, ang nagpapakalat ng fake news ay na biktima rin ng fake news galing sa kanila. Yan ang Duterte supporter. Yan ang Duterte group of companies. Kaya nga ito, sabi ng Abante, ayan Ortega, sinupalpal si Pulong sa pagpatol sa fake news. Ayan diba? Kung wala kang alam kundi manira para mapansin, di wag ka na lang mag-congressman, mag-podcast ka na lang. Ngayon, ang sagot naman dito ng Young Guns, Paulo Ortega, let us remain vigilant against the spread of falsehoods and uphold truth, accountability, and integrity in public discourse. Yan po ang sagot. At naglabas syempre ng statement si Paulo Ortega. Syempre, karapatan niya yan, nasagutin si Pulong. At sabi dito, it has come to my attention that a fabricated statement falsely attributed to me is circulating online. I want to clarify that I have not issued any recent statement, official or otherwise, regarding former President Rodrigo Roa Duterte at any event. In recent weeks, I have repeatedly been made the subject of fake news and fabricated posts intended to mislead and confuse the public. My team is taking steps to trace the source of these malicious claims and hold them accountable. I urge the public to be cautious and discerning when reading or sharing information online. Please rely only on credible news organizations and verified official social media page for accurate information. Let us remain vigilant against the spread of falsehood and uphold truth, accountability, and integrity in public discourse. Naintindihan mo ba yun? Congressman Pulong Duterte. Pero mo, yung gumawa ng fake news from Duterte camp na biktima yung anak ni Digong, nanuknukan at pasimuno ng fake news noong 2016. Kaya nga nanalong presidente yan si Digong. Kasi in-employ nila, ginamit nila, in-enable nila ang fake news. Kaya po, ang nangyari, Presidente Duterte noong 2016. Alam niyo, sa totoo lang, alam niyo, etong sinabi dito sa post na ito na hindi nga po totoo. Ito yung sinabi na yan na the former president was never fighting a war on pulburon. He was running a pulburon empire. Alam niyo po, ito po nga post na ito, totoo to diba? Totoo naman to Hindi naman talaga war on na pulburon ang ginawa ni Digong. Kung hindi, ang ginawa niya talaga para mawala lang yung mga kalaban ni Michael Yang noong siya ang presidente. Alam niyo kung bakit itong statement na ito, yung fake quotes, ay accurate para kay Digong dahil dito. Ngayon, ito na ngayon ang masaklap dito. Akala ng mga umiidolo kay talagang ang hangarin lang niya ay linisin yung lipunan para matanggal yung krimen.
Hindi po. Ito, nakalap namin ang mga ebidensya, testigo, mga tagaloob niya. Yung pala, ginagawa niya ito para una, patayin yung mga kalaban, yung mga karibal nung drug lord na kapartner niya, si Michael Yang, para masolo nila yung supply ng droga. Political advisor niya. Oo. Di ba? Ginawa niya, in-report niya. Oo. May Kernel, si Kernel Asierto, Drug Enforcement Group ng PNP. Sabi niya, teka muna, sabi nung asset ko, drug lord itong si Michael Yang. Ginawa niya ng report. Nung nakarating kay Digong, aba, binaliktad. Siya yung may kaso ngayon. Pinahahanting, pinapapatay. Inarbor niya, sabi niya, hindi, ano to? Piluin mo, yung mga ordinaryong Pilipino, tinutumba mo. Ni walang drug test man lang. Tumba. Tapos ito, sinabi may report na drug lord yan, inarbor niya. Alam mo, maliwanag naman yung sikat ng araw eh. Can you imagine, meron kang warehouse na pag-aari mo sa Valenzuela. Didelibera mo ng forklift na magnetic clipper. Tapos sa loob ng magnetic clipper yung daan-daang kilo ng ipinagbabawal na gamot. Tonelada na. Tonelada, tons na. So, pagtingin mo, tapos pag-aari pa nung Michael yung lugar. Oo. So, tapos inarbor. Inarbor. Oo. Yan nata yung kwento, yan yata yung nag-expose nun eh. Oo. Na hinahunting ngayon eh. Kaya nga, ito, meron din tayong final. Pulong. Kasi sa kanya yun, yung sinasabi mo, ay yung sa cylinders. Kinasuhan ko sila ng illegal drug shipment. Sila, si Mans, si Pulong. Ayan. Andiyan dyan na yan, nakasalang na yan. Baka lumabas din yan, baka mauna pa yan. Ano? Sana. Biruin mo, anak mo, ikasangkot. Diba? Tapos, siya mismo, si Digong. Illegal drug trade. Oo, si Digong, may kapartner na drug lord. Yan, tapos diba? Tapos kung magsalita na parang, galit pa, pagka kayo, ganyan, patay pa. Tapos ngayon, ginawa niya yun, patayin yung karibal, di ba? Para masolo yung supply. Tapos, para din matakot yung mga politiko, yung mga tao. Na babangga sa kanila. Kasi sindikato talaga. Mafia yung dating. Yun yung masaklap dito na yung may mga umiidolo sa kanila na parang pagka sila lang pinapakinggan mo, parang gagawin mo ng santo eh. Correct. Di ba? Ayan, di ba? Tama naman, totoo naman yung sinabi ni Antonio Trillanes III, dating senador, na totoo yun. Talagang ganun ang ginawa ni Digong. Empire. Ang kanyang pinroteksyonan. Empire ni Michael Yang. Di ba? Kaya nga sabi nga ni Digong, di ba? Nagkaroon siya ng 5 billion sa kanyang bank accounts. Sabi niya wala siyang pera, pero yung pala nagkaroon ng 5 billion. Kaya tama lang nga itong post na ito. Kaya lang hindi siya totoong sinabi ni Paulo Ortega. Pero tama lang talaga yung sinabi dun sa quote na si Digong hindi naman talaga nagpatupad ng war on drugs, kundi war on kalaban sa sistema. 'Di ba? Yun lang naman talaga ang totoo nun. Kaya alam nyo, ito mga katarantaduhan na ito ng Duterte group, Duterte supporter, ang nape-fake news din, yung kanila ding mismong mga kasama. Kasi nga, di ba, magpapakalat sila ng fake news. Abay, malay ba ng mga bobo nilang kakampi, mga bobo nilang mga supporter, na ang gumawa nun ay ang kasama rin nila para makapanloko, makapag-fake news. Siyempre, tatangkilikin nila yon, ibabash nila. Susuportahan nila yung nag-post. Bakit? Uto-uto nga sila eh. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Video yan ni Biyahe ni Koy, na interview niya si dating Senador Trillanes patungkol po dito sa issue ni Pulong at ni Digong. So yun lamang po, thank you. Sana masupport nyo si Biyahe ni Koy. Ingat po kayo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Kasi huwag kayo magpe-fake news na nabibiktima nyo tuloy si Pulong eh.